Hello, Hearties. Welcome to another special episode of Heart Talk. And this is special, as I said, because we will be discussing Holy Week. Yan, Holy Week, which is observed March 20, March 29, ano? March 29 to April 5. To April 5. Ito na to, ito na tayo. Parang kailan lang po ay nagpasko, New Year, ano pa, Chinese New Year, Hearts Day, Women's Day. Ngayon, Holy Week na naman po. And of course, marami po tayong pag-uusapan mamaya kung ito po ang Philippine traditions or galing ba to sa Christianity, may biblical origin ba to o talagang tradition lang na nagmula sa ating mga ninuno. So pag-uusapan natin yun mamaya. This is Cherry Mariana Dermal, your host, with our Gen Z Talkers, Ezekiel Wilson Dermal, Ziki. Hello, Hardies. And of course, another Gen Z Talker, we have Zechariah Wilson Strong Dermal. Hello, Hardies. All right. So, do you have a question? Oh, yes. One question to the viewers. Please write them down in the comments. How will you observe the Holy Week? Ayon. How will you observe the Holy Week? Talagang yung Philippines talaga marami tayong, sa mundo marami tayong uniqueness, ano? I mean, when it comes to celebrations, as we said before, sa Christmas, tayo ang may longest Christmas celebration. Basta pumasok ang Burr months, ayan na. Ngayon na naman, Holy Week, hindi basta-basta ang Holy Week sa atin eh. No? Marami tayong mga traditions na uniquely Filipinos din. Alright. So, but what, yung mga tradition na to, na ino-observe natin during the Holy Week, ilan ba dito ang galing sa Bible or biblical? Ilan ba dito ang galing din sa mga influences? Specifically ng mga, yun nga, yung mga banyaga, ano, ng mga sumakop sa mga Filipino, o ilan ba ang galing sa mga ninuno natin? Na talaga nag-root sa ating mga ninuno, tapos hanggang ngayon dala-dala natin. Ano dito yung mga facts at ano dito yung fiction? Ano ba dito yung mga ganung mga bagay-bagay? Yeah, or purely traditional or cultural? Ang dami, no? Ang dami talaga. Kung pag-uusapan natin, we realize na kung pag-uusapan natin ng Holy Week, ang dami pala natin talagang i-discuss. Like for example, nung Sunday, pinag-usapan natin dun sa, hindi ako Catholic. Hindi ako Catholic, but of course, yung Holy Week talaga dito sa atin sa Pilipinas, talagang mostly yung kahabaan yan sa Catholicism. Ano? Maraming tradisyon na galing dyan sa Catholicism. But, of course, galing ako sa Catholic schools din. Of course, ako sa Santa Isabel, UST, o andyan ikaw, St. Paul, ano pa, Lasal, San Sebastian, yung mga ganyan. No? So, alam natin yung mga, at bukod doon, syempre, yung mga lola ko, talagang sa Bulacan noon, of course, we practice talaga yung mga Catholic tradition, especially kapag Holy Week. No, dahil tayo, nung Sunday naman, dun sa ating church na ina-attenda natin, it's not a Catholic church, but a Christian church, diniscuss natin ang tungkol sa Palm Sunday, yung palaspas. Ang ganda, no? Palaspas po ay isa sa mga ating ino-observe, yung pagpalaspas yung palm, no? Gumagano, no? Gumagano. Ano ba yung, alam mo, tungkol sa Palm Sunday? I believe it's, Palm Sunday came from, when Jesus entered Jerusalem and people were waving palm leaves. Yeah, yun yung nasa Bible din na sabi, Hosanna in the highest, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Yun yung ginagawa, kumakaway sila. Pero napag-aralan natin dun sa study, yung studies na tinatawag tayong Sunday studies, na nung inabutan pala nila tayo dito, ng mga even by the Spaniards, alam nyo ba mga Pinoy pala, meron na tayong art ng yung palm. Dati, yung palm, plain lang na ginaganon. Sa atin, pinapaganda pa. So, very creative ang ating mga ninuno, Inaano natin yan may binibraid, dinidesignan, and even today, do you see palms pa din? Yes, and in fact, we actually also took part in designing the palm leaves. Sa Sunday gagawin natin yun. One activity kasi natin po is, we try ourselves how to make our own palms, no? Yung palms, Palm Sunday na ganyan. So, ano pa ba? Bukod doon, meron tayong mga processions every Holy Week. Yung mga procession, nung natatandaan ko, maybe hindi nyo na nakikita ngayon, pero kami sa Bulacan, sa May Kawayan in particular. Kasi sa May Kawayan, Bulacan po, sila po yung, marami silang yung alahas ba? Known sila, di ba, sa mga ginto, mga diamonds. Grabe yung mga nila doon, yung mga images nila doon, yung mga santo po, na pinoprosesyon nila, pinaparada nilang ganon. Mga naka-adorn ng mga ginto, ng mga diamonds, ang gaganda, pagandahan sila. So, ginagawa nila to pag Holy Week. I guess, pag nanonood kami noon, parang ang tawag dito, Good Friday, parang ganon yung natatandaan ko nung bata ako. Tapos ang haba yan, Tapos pinaparada nila yan, ganon. Tapos yung mga tao nandoon. Well, kahit hindi ako Catholic o bata ako, wala din akong alam. Pero nakikita ko yun. Ito ay isang tradisyong Pinoy every Holy Week. No? Hindi ko alam kung may mga ganyan din sa mga ibang parts of the world, pero sa
pagkakaalam ko dito sa Pilipinas, no? Talagang that's one uniquely Pinoy din, ano? So, 'di ba parang yung may Nazareno kapag January ba yun? I think January, tama. January 9. In fact, nag-aano pa nga sila, nag-holiday na kasi nga baka ma-traffic sa dami. So, what I'm saying is, ito Holy Week. We're observing Holy Week dito sa Pilipinas po. Ano, yun po ang pinakaunang ginagawa natin even then, no, sa Pilipinas. Pero gaano pa ba yung tradisyon na nami-maintain natin sa ngayon? At maganda ba 'to? May ganda ba 'tong naidudulot sa atin? Kasi ano, ngayon yung mga Gen Z, kapagka Holy Week siyempre, yung iba diyan yung mga nagwo-work, yan yung gustong-gusto nila. Siyempre holiday, walang pasok. So, ito yung pagkakataon din na nangyayari, swimming, outing, 'di ba? Nag-aaral kayo ng culture and nag-aral din kayo ng culture sa mga schools niyo. Anong masasabi mo tungkol dito? Ang masasabi ko about Holy Week, well, a big part of it is actually Filipino tradition din. So, yun nga, yung mga nabanggit mo earlier. And later on, I also want to discuss actually kung ano yung mga uniquely Filipino na not necessarily practice around the world or Please share with our audience yan. Kasi meron tayong tinatawag na sinakulo. What is sinakulo? Alam pa ba ng mga batang nagro-Roblox ang sinakulo? Ano ba yung sinakulo? Parang ano yan dramatization eh. Mm. Oo. Ayan talagang yung pangyayari na saving act of Jesus, yan yung sinakulo na tinatawag. Na ginagawa natin yan, dinadramatize. Yan ano? Okay. Parang malaking teatro yung ating mga lugar, mga barangay at doon Usually in the ginagawa. streets. Yeah, sa streets Political yun. enactment. And dati, yung mga tao talagang dinadayo yan. And in fact, meron din tayong tinatawag na Moriones Festival. Yung Moriones Festival sa Marinduque, for example, your dad is from Marinduque, your lola, your mamada is from Marinduque. Ako hindi ako taga Marinduque pero ang apelyido ko po sa pagkadalaga ay Moriones. Moriones ako. So actually, what is Moriones Festival? Basically, the Moriones festival is where people dress up as Roman soldiers, which are called Morions, hence the name Moriones. And these Morions are basically reenacting a chase with Longinus, which is one of the saints. Si Longinus parang binigyan nila ng pangalan yung nagtusok daw ng spear kay Jesus. Nilagyan na ng pangalan kasi wala tayong apocryphal books di ba? Apocryphal book of Nicodemus. Oo. That's where he's Wala tayong ganun kasi sa Bible natin. But sa kanila, sa Catholic, parang binigyan na ng pangalan si Longinus. Si Longinus daw yung nagtusok. Tapos sabi nila, bulag daw yung ng isang mata nun. Tapos natuluan ng blood and water of Jesus and then gumaling, naging Christian para sa kanila. Dahil na-convert yung si Longinus, na-convert siya, pinugutan siya ng ulo. He was beheaded. So ang ginagawa, dinadramatize yan sa atin sa Marinduque, sa Moriones Festival, kung saan, sa Moriones Festival po, lahat po nakabihis ng Roman soldiers. Naghahabulan sila ni Longinus pagdating ng siguro Good Friday or ganyan. Monday, Thursday to Good Friday. Monday, Thursday, naghahabulan na sila. Good Friday, nahuli si Longinus, pupugutan ng ulo. Yan po yung dinadayo sa Marinduque. For your information, yan po yung mga ginagawa po natin pag Holy Week. Ang Holy Week kasi paano ba yun? Ba't si Holy Week? Holy Monday. Palm Sunday. Palm Sunday. May Ash Wednesday pa sila di ba? May Ash Wednesday. Meron pang, yun yata yung very first ng Lent, na pag-welcome ng Lent. And then, 1 week na to, Holy Monday, Holy Tuesday. Ano ba yung Wednesday? Holy Wednesday? I believe it's Holy Wednesday. Tapos, Wednesday. Monday, Thursday, Good Friday. Ano yung Saturday? Black Saturday. Black Saturday, Sabado de Gloria, at saka Easter Sunday. Bakit ba tinawag na Monday, Thursday? Why Monday ba? Oy, binasa natin kagabi yan, tignan mo. And then Good Friday, yun daw yung Good Friday, good in a sense, na yun yung saving act talaga, namatay si Jesus Christ. Ayan ang ino-observe natin. I remember what Mondi means now. Mondi refers to the commandment of Jesus to serve others. Washing of the washing of the feet. feet, yes. Okay, tama. Binasa namin kasi yan. Bakit nga ba tawag nila is Monday, Thursday? Ito daw yung washing of the feet, no? Of the disciples, yun daw yun. Para alam lang natin, ano ba itong mga commemorate natin kapag Holy Week. Kasi minsan nawawala ng saysay sa atin kasi parang tradition lang. Hindi natin alam ang totoong ibig sabihin. Pero kung babalikan natin yung biblical implications and symbolisms nito, na pinanggalingan and origins nito, ay maganda talaga. Okay, Thursday, washing of the feet. Friday, doon daw yung namatay si Jesus. Okay, and then Saturday, Black Saturday is Sabado de Gloria tawag sa atin, Tapos Easter Sunday. Teka muna, alam niyo ba? Ay, Ziki, yung nga pala, pinanganak ka April 12, 2001. You are basically Holy Week. Thursday yan Monday, Thursday, baby.
Monday, Thursday, baby. Kaya iniisip nga namin, naku, may bukas bang food? Parang takot na takot magutom eh, no? Pero bukas. Bukas yung mga stores noon at that time. So, natatandaan ko, when we took picture of you, ano pa yung, hindi pa digital, yung camera, yung with film pa. Analog, oo. Analog. Oo. So yung pa, Ziki, no? So, malapit na, kaya happy birthday, Ziki. Teka muna, greet natin si Ziki. Happy birthday. Happy Since 2001, 2026, kaya meron kaming cake dito. 25th birthday. Happy 25th birthday, Zix. Happy birthday. Thank you. Ayan. There you go. Thank you, Heart Talk. And thank you. It's my birthday. Yeah. And alam mo ba, pinanganak ka pa lang, binyag, and even yung dedication ang tawag sa atin. And yung birthday mo, I would always say, may you grow up like Jesus, who grew up in wisdom, stature, and in favor with God and man. That's what the Bible says. And nakita ko naman over the years, 25 years na, no? Since then, nangyari naman. You grew up in wisdom, in stature, and in favor with God and man. And may the Lord bless you and keep you, and may His face continue to shine upon you on your birthday. Happy birthday, Ezekiel. Clap, clap, clap. Happy birthday. Thank you. Thank you. Okay, going back, Holy Week na tayo. Ako na lang ba lagi magsasalita dito? Ano ba ang tradisyon na hindi biblical pero ginagawa natin pag Holy Week? Well, Easter Sunday. Well, because yeah. Do you know why we have Easter eggs Mm. for Easter? Mm. Well, it's because the namesake of Easter comes from the goddess of fertility, Istra. So the name itself is not necessarily biblical, but like our celebration here in the Philippines is in reverence of Jesus and God, even though the namesake of Easter is Ayon. Yung word na Easter, hindi siya talaga biblical. mm, But of course, kaya parang God of fertility ba? fertility. That's why Oo. eggs. Kaya pala may Easter egg. Nagtataka ako, saan galing yung egg ng Easter egg? Kasi pala yung sa God or Goddess of fertility. Goddess. Goddess of fertility yan, nag-start. Kumbaga isipin mo, may pagan origin pa nga, no? However, kung i-Christianize mo yon, ang Easter or pagdating ng linggo, biblically, it's when Jesus has risen, di ba? Mm, Nabuhay siya mula sa mga patay. So kung yung Easter Sunday natin, in Christianized version, is ito yung linggo ng pagkabuhay. mm. Ziki. So, another tradition that is not necessarily biblical is Penitensya. Okay, penitensya. Okay, yung mga alam nyo ba yung tuwing Holy Week, ang ginagawa nila, sinasaktan nila yung sarili nila. Mm. Okay, para naging ano na nila to? It's to basically, I believe it's to repent for one's sins, right? Is it like to basically go through what Jesus has went through by suffering like nearly the same way by whipping themselves? I Oo. believe. Ayan, yung sinasaktan nila yung yung sarili nila, yun yung ginagawa nila, di ba? Okay, Yes. and then, and another one is similar to that is actually the actual crucifixions. You know, may nabasa nga ako, I forgot his name, pero merong devotee na nagpapako sa krus. marami yan. Or ito for more than 30 times over the span of a few decades. Mm. Na describe niya pa nga yung medyo graphic yung process, ano. Yung so before ipako, bababad muna na sa alcohol para sterile. Tapos pako dito, pako sa paa. And then after a few minutes, punta na ng hospital kasi So in other words, may process pala yung pagpapako na yun, ano? Yung that in particular, hindi natin alam kung lahat ganun ginagawa. So sterilized yung mga pako. Kasi nagtataka ako, buti hindi nagaano. In fact, the Catholic Church discourages that, di ba? Hindi naman gusto ng Catholic Church, but kaya lang nga, dahil nga yun yung kanilang nakaugalian, ginagawa nga. So, ginagawa pala, nilalagay sa alcohol and then diretso na sa ospital. So, Ziki here is saying na merong tao na, in fact, 30 times na, every year ginagawa niya yan. So, tumanda na siya na yun ang ginagawa niya. Sa Pampanga, may mga nagpapapako, no? Ewan ko, yung ibang parts of the country also. Ano pa ba? Alam mo, pagka Holy Week, sa amin nun, syempre, parang bawal mag-ingay. Parang pagka Friday, Mm. ang tahimik. Tapos yung mga TV, wala kang mapanood, di ba? Wala kang mapanood. Tapos ang init pa naman, summer pa naman sa atin. Pero tumatapat pa naman yung Holy Week. Normally, summer dito sa Pilipinas. Kaya po ang nangyayari po sa atin, parang nakikisabay yung lungkot, no? Mainit. Tapos, walang mapanood sa TV. Sarado yung mga establishments. Di ba? Sarado yung mga malls at the time. Yung ganun. Ayun yata, ewan ko kung may mga bukas na rin. May mga bukas siguro yung mga food chains, ano? May mga bukas pa rin ngayon. Anyway, ayun yung mga ginagawa po natin kapag Holy Week. Ano pa? Ano pa There's mga a traditions? Visita Iglesia. Ay, yes. Bisita Iglesia. Visita. So these ones naman, these are Filipino traditions, but they have Christian roots. So they have Christian origins. So for example, you were saying about
Visita Iglesia, wherein the people practice, the devotees go to 7 or 14 different churches on, usually it's Monday, Thursday, or Yes. Good Friday. Mm. Ayan, umiikot po ng mga churches, no? 7 or 14. Kami naman doon sa sa evangelical church, naging tradition na din yung parang may 7 last words. Pero mamaya i-discuss ko yung 7 last words. And then we have also Stations of the Cross. Yes, Stations of the Cross. Yeah. Stations, pabasa. They also have pabasa, di ba? Yung pabasa kasi, alam mo, may maganda yung origin yan. Pinasok sa atin yan ng mga Spanish missionaries. Spanish missionaries. Ginawang, alam mo, may pabasa. So, kwento nila, paano mo kaya i-share sa mga Filipino at that time yung story of salvation o yung from the crucifixion and the of Christ hanggang sa pagkabuhay niya. Ayan. Paano? So ginawang kanta, no? Pabasa siya. Pabasa yan tapos kinakanta. Kinakanta natin. Kasi ang during that time, the Filipinos, pre-colonial Spanish Filipinos, hindi tayo written yung mga yung mga Oral tradition. tinuturo ng mga babaylan, for example. It's oral tradition. So yan, that's one of the basis kung bakit then may pabasa. You know? Ayun. Hanggang ngayon may mga pabasa pa rin, May pabasa pa rin tayo dito sa ating sa country. Maraming nagpapabasa pa rin. Tapos may tono yan May tune yan. Ewan ko paano nila na yun. Parang hirap pero sanay na sila. Anyway, ano pa ba? Kasi why these traditions persist? Ayun, pag-usapan natin yun. Number 1, ang discussion points natin nakalagay dito, yung cultural identity. No? Parang this is one uniquely Filipino. Holy Week is part of Filipino heritage. Okay? Isa pa, community bonding. Parang, Holy Week na. Di ba? Andyan na sila. Yung mga barangay excited o yung mga community excited. Family excited. Meron din silang mga pag Holy Week, yun at yun ang ginatan. Marami silang mga pagkain na pang Holy Week yung ginagawa nila, no? Parang bonding talaga. Tapos kasama yung Christian faith, kasama yung tradition at kasama yung pakikipag natin, kapwa-tao natin, ano? Okay, it's of course expression of faith. That's why it persists, no? Expression of faith, I think maganda ba to o hindi? Itong mga ganitong tradition. Para sa akin maganda Nakikita ko yung beauty niya. Kasi ngayon tayo ganun-ganun lagi na natin sinasabi. Parang ang layo na ng natin dahil sa generation natin. Masyado na tayong puro gadgets, 'di ba? Hindi na ito kapag na-preserve natin to, this is something na magandang makita. Yes. Yung mga pinagmulan natin ng ating mga kabataan. Para sa akin din, it's good. Because first of all, it's a reminder of Christ's sacrifice for us. And then it's also a way for us to get closer with our family. Lalo na yung the Holy Week break is one of the few holidays that we all have during the year. So, kumbaga, ito lang yung one of those times na magkakasama-sama tayo, you know? So, yeah. Okay. And of course, other than that, tingnan natin yung reflection. Bakit ba pag may Holy Week, ano ba yung nangyayari? Ito, reflection number 1 ko. Reflection sa modern times, hindi naman sa nakakalimutan na natin minsan talaga yung reason ng Holy Week. Yun nga, sinasabi ko puro, swimming, reunion na naman, reunion ng Pasko, reunion na naman ng Holy Week, no? Hindi masama para sa akin ang magsama-sama ang pamilya. Pero maalala din natin yung very purpose kung bakit ba tayo ina-observe natin ang Holy Week. Una, biblically speaking, malaman natin na tayo ay sinave ng isang Savior. Kinailangan natin na meron tayong Savior who is Jesus Christ. Diba? Para sa atin. Okay? With all due respect sa ibang religions dito sa country natin, of course, as Christian, yun ang number 1. Yung saving act ni Christ sa ating mga tao dahil naniniwala tayo makasalanan at hindi tayo worthy, di ba? To inherit the kingdom of God, heaven, pero dumating si Jesus Christ. And nandoon yung repentance, sacrifice, redemption act, resurrection and hope. Okay, ano yung masasabi mong lesson ng Holy Week para sa'yo? I believe Holy Week, along with just getting to be with your family and getting to be with them more, I believe it's also, like what you said, in reverence to Jesus and God, to really respect him and to Remember him. to commemorate what he did for all of us. Yes. Yes. For me, Holy Week is all about remembering the sacrifice that Christ made for us. You know, because we are all sinners. All of us are sinners. And we must remember that
through Christ, we are saved. And we must remember what he went through just to give us that gift. Yeah. No matter how modern our times are at this time, no? Talagang dapat pa din nating alalahanin. At dapat talaga nating alalahanin na mayroong namatay para sa atin. Because for all have sinned and come short of the glory of God. That's what the Bible says. And the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Last words. Pag-usapan natin. 7 last words. Very quick lang to. Ito pong 7 last words na sinasabi na ay ito po yung last words na in-utter ni Jesus. No? Actually, hindi naman words. Di ba phrases, sentence. No. During the crucifixion. Ito po ay nanggagaling sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi siya sa isang account lang. So yung 7 last words, one quick. Number 1, Father, forgive them, for they do not know what they do. Explain. So basically, what Jesus is showing in that phrase is the act of forgiveness, because he's asking God to forgive us because, being a sinner is just part of our nature, but he has given us the chance to redeem ourselves through Jesus. Yes. Yes. Yan yung saving act of Jesus Christ. Number 2. Ano? Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Anong masasabi mo dun, Zik? Okay, so sinabi niya to actually to one of the thieves na nakapako din beside them. And Tawag nila si good thief. Si good thief. siya yung nagrepent. Mhm. He asked Jesus to save him. And then Jesus said that today you will be with me in paradise. So we could see here that even if someone is a sinner, kahit to the point of death, kahit sa very last moment na siya naging sorry for his sins, as long as it's from the heart, Jesus will save you. Ang ganda, no? Okay. Number 3, woman, behold your son. Tapos yan, son, behold your mother. Paano ito? Ano kayang ibig sabihin nito? Sinabi niya to kay Mary and kay John, di ba? I see here, yung parang, sige, ka muna. Yeah, it's the duty of the son. It's also it reflects the Our duty the duty to to one another. to take care of one another. Yeah, Ayun. basically. Parang pinakikita ni Jesus dito, kahit umalis ako, kayo mag-alagaan kayo sa isa't isa. Okay? Let's treat each other dito sa kasi especially now, nawala ng halos na loving, no? Yung parang hindi na natin nakikita talaga yung na normal ang loving sa mankind, no? Parang masyado ng, hindi 100%. But what I'm saying is, marami ng pangit na nangyayari, di ba? Sa mundo. In-exemplify ni Jesus dito na dapat we take care of our neighbors, we take care of one another. Tayo bilang nanay, tayo bilang anak, mag-alagaan tayong parang pamilya sa isa't isa. Di ba? Yes. Then we have the 4th, which is, my God, why have you forsaken me? Oo. Bakit kaya sinabi ni Jesus na Eli, Eli, lama sabachthani? It's sa Aramaic, di ba? Eli, Eli, lama sabachthani or sabachthani, ewan ko kung anong tamang pronunciation. My God, why thou hast forsaken me? Ito, pinabayaan ba siya ng Diyos? Ano ibig sabihin nito? Actually, maganda yung Zik. Ano yung source niyan? Yes, actually, Jesus was also quoting Psalm 22, which was written more than 1,000 years before Christ. So this was a Psalm of David. So if you want to read the full text, Psalm 22 yung kino-quote niya doon. So basically, Jesus said this as a means to show na pag binasa niyo yan, makikita niyo na na-fulfill na yung prophecy that was made over 1,000 years ago. Okay, ililinaw ko lang po yung sinabi sa amin dito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why thou hast forsaken me? Sinabi niya yun sa 7 last words. Iniisip natin, minsan, ano ba ibig sabihin talaga nito? Pero kung bubuklatin niyo po ang Psalm 22 na sinulat, wala pa si Jesus dito sa mundo, that was more than 1,000 years ago, nakasulat yun. So when he was saying that, he was coding the part of that Psalm 22. Diba? Ibig sabihin lang, ngayong araw ay natupad ang hinula na at sinabi pa, 1,000 taon na ang nakakaraan. 1,000 taon na ang nakakaraan. Ito nangyayari ngayon, ako ito. Yun yung sinasabi niya, isang patunay na yung hula ng 1,000 ng taon ay nangyari nung panahon niya. Kaya kino-quote niya yung, my God, why thou hast forsaken me? Okay? Malinaw. And number 5, I thirst. Ako'y nauuhaw. Sinabi din ni Jesus to sa 7 last words niya. Actually, part din yan, ano? Nasa Psalm 22 din yan, no? Na yung first, ano? At isa din magpapatunay na totoong nagaganap at that time, yung salvation act ni Jesus Christ, when it was happening right then and there, sinasabi niya, he was quoting the scriptures. Thousands of years ago, it was mentioned. And then, sinasabi ko ngayon, to prove to you that it happened, that it transpired, that the words of God ay nag-fulfill. Okay.
Okay? And I thirst. And ngayong mga panahon na 'to, 'pag sinabi ni Jesus na, "I thirst," ako'y nauuhaw, ano kaya 'yun? Maaaring nauuhaw siya sa atin sa pansin? Puwedeng hindi na natin napapansin yung first love natin, si God? O puwedeng nauuhaw siya sa atin sa ating atensyon, yung time ng devotion natin sa Kanya, prayer natin sa Kanya, pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, maaaring nauuhaw si Jesus sa atin. Kaya ngayong Holy Week ay sana maalala natin 'to. And I have a sort of similar but different interpretation. Okay, go. Kasi there was also a time when Jesus was telling a story na 'pag pinainom mo yung nauuhaw, para mo na rin siyang pinainom. That's also about loving your neighbors. Oh, yes, magandang sinabi ni Ziki 'no, parang naalala daw ni Ziki dito yung account when Jesus said, "Kung ano man ang ginawa mo sa pinaka-aba 'no, ay ginawa mo sa akin. Whatever na ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Kung 'pag pinainom mo yan, pinainom mo na rin ako. 'Pag pinatuloy mo sa bahay, pinatuloy mo na rin ako." So, Ziki here is saying na nagsasabi din si Jesus na, "Oy, nauuhaw ako, tingnan mo din yung mga tao sa paligid niyo, may mga nauuhaw diyan. Painumin mo sila, pakainin mo sila." 'Di ba? Yung bang responsibility natin sa ating kapwa ay pinapaalala ng ating Panginoong Hesus. Ganda, Ziki. And ano pa? It Number is 6. finished. It is finished. Ano ba yung it is finished? Ano ba yung natapos? The saving act of Christ. Tapos na. Tapos na yung propesiya na yon na tayo ay na mayroong isang darating, mamamatay para sa atin, maghihirap para sa atin, para sa iyo. Okay? Para sa akin. When Jesus said, "It is finished," nako, I just feel yung talagang essence nung pagkakasabi niya na 'to 'no. Tapos na. That was the sixth, the final word. And then lastly, we have Yeah. Okay, tapos na. Sasabihin ko lang, tapos na yung pagpapakahirap. Actually, kung ako ang tatanungin, hindi mo na kailangan ng sakripisyo palo-palo para sa akin. Tapos na ang lahat na 'to dahil lahat ay naganap na at ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. When He said, "It is finished." He saved us. Okay? I guess we could also interpret that na not to discount, the other people na yung Kasi sa akin 'to, oh, not to discount the people that of self-reflect. course. Na he already did the work. Jesus already finished the work. So, kumbaga, he made things easy for us na. That all we have to do is to accept him, to recognize that he's our savior. No, that His saving act is complete It's complete. Kaya nga once and for all. kaya nga yung mga animal sacrifices hindi na natin ginagawa. Ngayon. Kasi 'pag nag-animal sacrifice pa tayo ngayon, maghihirap tayo ngayon kagaya ngayon, mayroon tayong anong tawag dito, crisis 'no? Ano yung dineclare ni President Bongbong? State of national energy crisis. Oh, ngayon po ay state of national Energy. energy crisis. Just imagine, it follows, yung paghihirap, lahat tataas, 'di ba? Pagkataas ang energy, sweldo naman natin di tumaas. And just imagine kung magsa-sacrifice pa rin tayo ngayon ng mga animal sacrifices, bibili ka ng lamb, wala tayong pangbibili nun. Pagkain nga minsan kulang pa, paano natin isa-sacrifice? Pero salamat sa Panginoon, sa Panginoong Hesus that when He died on the cross, He died once and for all for our sins at hindi na natin kailangan ng another sacrifice. He sacrificed Himself para sa atin. At yun yung essence ng ating Holy Week. And lastly, Father, into your hands I commit my spirit. Father, into your hands I commit my spirit. Isinasalalay na niya ang kanyang spirito sa Father. Ano ibig sabihin nito? Actually, nasa verse din yan ng Psalm. So, nasa Psalm din yan, di ba? Na talagang, nakalagay dito sa akin 31:5 eh. Sa Psalm siya na, "Father, into your hands I commit my spirit." Okay, yun ay pagko-commit ng kanyang spirit because after nun, Diyos na ang bahala. Sana maging ganito din yung attitude natin, ano? Na ngayon na tayo ay nasa krisis. Nasa krisis tayo mga kaibigan. At i-observe natin ang Holy Week na tayo ay may krisis. Lahat tayo nakakaramdam yan. At kahit mayaman pa dyan, mararamdaman pa rin to na marami siyang kotse dahil mahal ang gasolina. And tayo din. Sana i-commit natin ang ating future. I-commit natin ang spirit natin. I-commit natin ang ating present sa ating Diyos. 'Di ba? Sana magkaroon tayo ng ganitong attitude at maunawaan natin ang tunay na mensahe po ng Holy Week. And speaking of which, we'd like to thank our sponsors. Of course, since pinag-usapan natin ng tubig, Asia Some- Brewery. okay, Summit Natural Drinking Water, And we have Absolute Drinking Water. all from Asia Brewery. Asia Brewery. We also have Tolak Angin. Uso po kasi yung mga ubo-ubo ngayon, ngayong mainit ngayon, So, may ubo, nawawalan ng boses. Maganda po yung Tolak Angin. Tinitignan nyo, sige, pag meron dyan, bibigyan natin kayo from Tolak Angin. And actually, naalala ko tuloy, one ano pa ng Holy Week, nakwento lang sa akin. Bakit yung mga nasa probinsya daw, yung sa Pampanga in particular, ewan ko pa kung sa iba, kasi Kapampangan yung nagkwento dito ng Sunday.
Pag Holy Week naliligo sila ng ano, hindi bawal maligo, bawal daw maligo. Parang lungkot-lungkot, bawal maligo, bawal maingay, bawal lahat. Tapos yung sugat daw para madali gumaling para sa kanila. Naliligo sila ng ano, yung mga dahon pinupulot nila, tapos ipinapaligo nila. Sabi nila, ang nakakapagtaka ba't gumagaling? Siguro daw yung faith nila. Could be your faith, pero actually, tinanong ko ano bang dahon? Dahon ng bayabas, dahon ng mangga. Pito-pito ba naman? Talagang ano, may herbal, tawag dito, effect, no? Yung talaga namang, yung pang bayabas, magandang ano yan, panglanggas o panglinis kasi antiseptic siya. Anyway, yun lang, na-share lang naman natin. And then, of course, Tactical Brilliance 1, 2, 3, Tales of Commander Mrs. ang Wifey ni Chip, available worldwide. Available din po dito sa Philippines. And may book ka, congratulations, Strong. Yes, thank you. I released a book. It is called The Anatomy of My Art. Yeah. So yes, it is available in Apple stores and a lot of online shops. Yes. Yes. Thank you, Organic Nature. Marami po ang Organic Nature products na binigay sa atin. Organic Nature Beauty and Organic Nature Detox, ayan, barley, ganyan. And of course, Studio C H Reverse Serum, Studio C, Facial foam. and Studio C All-in-One Cream. Okay, ano pa? Of course, Cherry Farm Sweets. Alam, ang dami nating papasalamatan. All right. Okay, last words. Oh yes, and thank you to the Bagong Pilipinas Studios. Thank you to Miss Alicia May Avila, Miss Jillian Pascual, Mr. GR Macale, Mr. Hans Brian Igot, Mr. RJ Kainhog, Mr. Joseph Rafael Echano, Mr. Mark Aquino, Miss Jasmine Jade Dacalos, and Mr. Jomel Barris. Thank you so much po, Bagong Pilipinas Studios, Presidential Communications Office. Maraming salamat po sa inyo. And of course, Triple Impact PH Multimedia. Yeah. And any words to our audience? Have a good Holy Week, everybody, and yeah, please stay safe and have fun. And I wish everyone who watches this to remember what Holy Week is all about. Please spend time with your family as well. And I hope everyone feels blessed in this incoming Holy Week. Yun. Maybe all be blessed. And nga pala, announce ko lang po, yung Anala Bayanihan Festival 2026, Barangay 227, Zone 21 at mga karatig barangay, yan po ang ating activity. Meron tayong Zumba, Clean Up Drive, Libreng Gupit, Women's Makeover, o yung Project Zack, Art Caravan is Strong, libre po lahat yan. Meron din tayong feeding, community praise and worship sa gabi naman po. At may mga surprise guests. Nandun po kami ni Colonel Doromal at kapartner po natin, of course, media partner natin, Bagong Pilipinas Studios, Kaulak Angin, nandyan, lahat po, mga barangay, kasama Barangay 227. Thank you so much. And gagalangin, Unida Church or UCC, gagalangin. Thank you so much. Yan ang atin po mga kapartners. And, ito na tayo. Sa last words natin, ito, one of my favorite verses also, no? And sana po ay mag-reflect tayo ngayong Holy Week. Revelation 3:20, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Again, Pahayag 3:20, nandito ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, magkakasalo kaming kumain. Yan po ang panawagan sa atin ng ating Panginoong Jesus. This is Sharon Mariana Dermal saying, from the heart for the soul, with open hearts, honest talks, love in every story here on Heart Talk.